Good day sir and good day everyone. We are a group 12 and today we will present about advertising and public relations. Introduction to mass media. Mass media is an important part of modern communications. It connects people, spreads communications, ideas, and culture. Basically, ito yung mga ginagamit natin sa mga pang-araw-araw tulad ng TV, Facebook, or radio. Dito yung mga kumakalat yung mga balita at information. Defining advertising. Advertising is a form of communications used to promote products, services, or ideas to a target audience. Ang pangunahing layunin nitong advertisings ay para makapagbigay ng impormasyon, manghikayat at magpaalala sa mga consumer. Objectives of advertising. The main objectives of advertising are to increase brand awareness, boost sales, and improve customer engagements. Una, meron tayong brand awareness. Ito ay para makilala ang produkto nila. Pangalawa, sales growth. Ito ay para mapataas ang binta nila. At ang pangatlo ay customer engagement. Ito ay para magkaroon ng magandang relasyon sa customer nila. Function of advertising. Advertising has three main functions: to inform, to persuade, and to remind consumer. Sa information naman ay nagbibigay ng kaalaman tungkol sa produkto ng consumer, kung ano yung mga nilalabas nila na advertisings. Sa persuade naman, hinikayat yung mga tao na para bumili. Para sa reminder, pinapalala nito yung brand sa mga consumer nito. Types of advertising. There are different types of advertising such as print, broadcast, digital, and outdoor advertising. Ito yung mga iba't ibang mga platform para mapalabas o makita natin yung ads. Pwede natin sila makita sa dyaryo, TV, social media, or sa billboard, sa kalsada. Katulad sa EDSA, nakikita natin dun yung mga advertising. So next is public relations. So what is public relation? Public relation is a strategic communication process used by organization and individual to manage how their information is shared with the public and to build mutually beneficial relationships. So yung public relation is basically parang paraan kung paano kinokontrol ang isang tao o company yung image nila o kung anong yung gusto nila ipaalam or ibigay ng information sa mga tao in the public, and sila yung nagde-decide kung anong information na ipapakita sa mga tao. So next is the purpose of public relation. The purpose is to build and maintain a good image and strong relationship between an organization and the public. It helps a company gains trust, credibility, and support from people. So, yun nga, yung goals nila is kumuha sila ng magandang relation at tiwala sa mga tao or audience nila. Like sa mga customers, followers, community, and sa mga etc. So, next is the tools of public relations. So, may tools public relations, 6 lang naman siguro. So, first is press release. Official statement shares with the media to announce news or update. So, yung press release is parang na kapag once na hindi kayo or hindi umattend sa press con or press conference, no? Sila na yung magbibigay agad ng information kung ano yung gusto nila ipahatid or ipaalam sa mga tao in the public. Like
kagaya na lang siguro sa halimbawa na lang yung LTFRB sa page nila. Madalas kapag may insidente, bigla na lang nila i-post sa social media yung sila na yung mismo ipaalam or ipahatid or ibigay yung information na like halimbawa may aksidente biglaan, may bagong parang biglang aksidente, which is sila yung nagbibigay ng sila na yung nagpo-post ng balita like parang release agad na malaman agad yung mga taong bayan kung ano yung insidente na nangyari. And then after nun, pwede na nila ibigay sa mga media or ipaalam sa mga reporters kung na gusto nila ibalita sa mismong balita. So, and next is press conference, events where information in presented to journalists and reporters. So yun nga yung pagkakaiba nila sa press release. Yung press release kasi ikaw agad magbibigay ng information before malaman yung mga media or reporter. And then yung press conference naman is yung parang halimbawa na lang is halimbawa na lang may ganap tapos nandun yung mga journalist. Madalas kapag mayroong hearing, which is kapag nasa hearing ka, nandun yung mga journalist, which is sila yung nagsusulat kung ano yung isusulat nila, yung information na gusto nila ibalita. And then after nila isulat yun, ibigay nila sa mga reporters or media or reporters na para mabalita nila sa TV or sa kung anong platforms like ganon. And next is media interviews. Talking to TV, radio, or online reporters to share information. So yun nga, basically media interviews, syempre halimbawa na lang in-interview nila yung tao kung ano yung nangyari sa lugar nila. Yun, mga halimbawa na gano'n na halimbawa may na-accident or may nasunog tapos may nalaman may kakilala silang na nakita yung ganong insidente. Syempre, doon siya yung i-interview nila kasi siya yung nakakakita kung anong nangyari sa sunog na yun. And then syempre, para malaman kung ano yung insidente, in-interview nila yung tao na yun kasi siya yung nakakakita agad kung ano yung nangyari, di ba? So yun ang sample ng media interviews. So next is news articles and features. Stories published in newspaper, magazines, or online platforms. Yun nga, sa news articles and features kasi, yun nga, karamihan nilalagay nila yung every day siguro mayroon pang newspaper or kung ano yung gusto nilang ilagay, yung daily news nila, kung ano yung gusto nila ilagay, like showbiz, kung ano yung gusto nila ilagay dun sa newspaper, magazine, and or daily kung online platforms like ganon, kung ano yung gusto nila ibigay ng mga information dun sa yun. And then next is public service announcement or PSA, message made to inform to help the public. Halimbawa na lang sa pandemic, uso yan yung PSA na yan, yung bakuna. Yun talaga naalala ko yung may yun sa TOH, may commercial sila na magbaguna na, parang ganon, which is parang mayroong silang program na libreng bakuna. Yun yung nakikita natin sa PSA, like sa mga DOH, like bakuna sa
anti-rabies, meron silang commercial yan na libreng bakuna, yun. And then next is social media post using platforms like Facebook, Instagram, or Twitter to reach people quickly. So yun naman, common na sa atin ang social media post. So daily nakikita na natin yung mga post like ng mga balita, showbiz na meron silang showbiz na nakipaghiwalay, ganyan. Kumbaga sa social media na natin nakikita yung mga bagong update, yung mga gusto natin malaman daily. Daily na yan makita natin sa social media kasi common na yan eh. So next is functions of public relations. So first is communication. Shares information between the organization and the public clearly and effectively. So yun nga is nag-share ka ng malino na information mula sa mga organization papunta sa mga public para maintindihan nila yung information na ipapaalam sa mga tao, no? So next is reputation management. Builds and maintain a positive image. So parang i-maintain or pinapangalagaan at pinapaganda ang image ng company para magtiwala ang mga tao sa parang to build trust sa mga tao sa kanila. So next is media relation, works with journalists and media to spread information. So yun nga, parang nakikipag-ugnayan yung dalawa, which is yung journalist and media, para maka-build sila ng information na or tamang information para malaman sa mga tao in the public at para maikalat nila yung gusto nilang ihatid sa mga tao, no? So next is crisis management. Handles problem or issue to protect the organization image. Yung crisis management is parang yan ina-handle nila yung problema nila or issue sa problema na yun, no? Para hindi masira ang pangalan ng mga organization, no? Next is public awareness. Informs people about product, services, and important issue. So public awareness kasi is yun nga parang ipapakalat ng information tungkol sa mga products, kung ano yung gusto mong i-promote yung mga products mo, services, kung ano yung mga services nyo or mga important issue para maging aware ang mga tao, ganun, magbibigay yun ng information na importante para maging aware sa mga tao, no? So next is community relations. Build good relationship with the community. So community relations is yun nga, parang bumubuo kayo ng maganda relation sa community para magkaroon ng mga support at magandang connection sa mga tao. Kahit sino yan. Kaya importante ang community relations, no? So yun. And next is advertising versus public. So first is advertising. Paid communication. You pay to promote a product or service. Focus is on selling and promotion. The company has full control over the message. So example na lang is TV commercial, online ads, and billboards. So yun ngayon, yung parang sa advertising kasi is binabayaran sila para magkaroon or para mapakita yung mga commercial nila or pinopromote kung ano yung pinopromote nila na product para mas mabenta yung product nila kapag pinopromote nila or pinapakita nila sa commercial. Halimbawa na lang yung Milo, yun pinopromote nila yung Milo kasi para mabenta nila yung product na yan. And tsaka yung mga cosmetics, mga ganyan. So yung advertising, yung mga parang in short na lang, bayad para magbenta, parang ganun. And next is public relations, usually not paid directly
or earned media. Focus is on build trust and good reputation. And message is shared through media, so control is less direct. So example na lang, news articles, press release, and interviews. So yun nga, yung sa public relation kasi, goals kasi nila is mag-build and tiwala sa mga magandang information or yung reputation, no? Parang yung sa public relation kasi, yung ang pinupoint nila dyan is yung pag-build ng trust and ipapakita nila yung good image nila sa mga tao, sa mga public na yan. So, next is similarities of advertising and public relations. Both aim to promote a positive image of a company, product, or person. Both use media platforms like TV, radio, print, and social media. Both help communicate message to the public. Both try to influence people, opinions, and behavior. Both are important in marketing and business success. Digital impact on advertising and public relation. Digital technology enables faster, wider, and more interactive communication. Dahil sa digital technology, mas mabilis at mas easy na makapag-communicate ang businesses. So second one, businesses reach global audiences through social media and online ads at lower cost. Pwede silang ma-reach ng maraming tao gamit ang social media at online ads. Targeted marketing improves effectiveness and database decision making. So, mas madali rin na-target yung tamang audience at gumawa ng decision gamit ang data. So, public relation benefits from real-time engagement and quick crisis response but faces misinformation challenges. So, sa public relation naman, mabilis silang maka-respond sa mga events or crisis pero minsan may problema sa fake news. Advantages of advertising. So, first one is increases product awareness, sales, and brand recognition. Ang advertising helps para mas makilala ang product, tumaas ang sales, at maging recognizable ang brand. So, second one is provides useful information for consumers. So, nakapagbigay din ito ng info sa mga consumers. The third one naman is encourages competition, improving quality and pricing. So, dahil sa competition, mas gumaganda ang quality at price ng product. So, fourth one is support business growth, job creation, and wider market reach. So, nakatulong rin ito sa growth ng business at nagbubukas ng jobs at new markets. So, dito naman sa advantages of public relation. First one is build trust, credibility, and positive brand image. So, public relation help build trust at credibility sa public at improve ang image. So, second one is cost-effective way to reach large audiences. So, dito naman is mas cheap din itong paraan para ma-reach ang maraming tao. So, third one is help increases management and communication. Keeps the public informed about updates and activities. Dito naman din is mahalaga ito sa crisis management at para lagi inform ang public sa news at activities ng company. So, sa conclusion naman is, sa first one is a successful strategy combines advertising wide reach with public relations credibility.
So pinakamaganda kung i-combine ang advertising at public relation. Now, together they build not just sales but trust, relationships, and long-term brand equality. So, advertising is para ma-reach ang wide audience. Public relation naman para ma-build trust at credibility. Hindi lang sales ang lumalaga, kundi mas strong din ang relationship ng brand sa tao.